Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na kung minsan tayo rin ang nagiging dahilan kung bakit umaalis sa pananampalataya ang ating mga minamahal. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na sinabi ni Jesus na kung tayo ang nagiging dahilan para matisod ang mga mahihina, mas maganda pang talian natin ang leeg natin ng batong gilingan at itapon doon sa dagat. Ganito katindi ang kasalanan natin pag tayo ang nagiging dahilan para ang isang mahal sa buhay o isang tao ay umaalis sa ating pananampalataya. Pag ang isang tao ay may katanungan patungkol sa ating pananampalataya, kung siya'y nalilito, kung siya'y gumagawa ng paraan para labanan o makipagdebate sa ating pananampalataya, sila yung mga tinuturing na maliliit ang pananampalataya. Hindi ibig sabihin wala silang pananampalataya, kundi sila ay mahina lang. At malimit itong kahinaan na ito pag hindi tayo nag-ingat. Ito ang magtutulak sa kanila na umalis lalo at magkasala. Kaya nga malaki ang gampanan natin, ang responsibilidad natin pag may mga taong lumalapit sa atin na nagtatanong sa ating pananampalataya. So anong dapat natin gawin? Ang kailangan lang ay ipadama sa kanila ang awa, ipadama sa kanila ang pagmamahal, ang respeto, at huwag ayunan yung mga bagay na lalo makakasama sa kanilang paniniwala, kundi dalhin ito ng may pagmamahal, ng buong pag-iingat. Harapin, sagutin sila ng maayos, ipaunawa sa kanila, hilingin sa banal na Espiritu Santo na tayo'y tulungan na ipaunawa sa kanila kung ano itong ating pananampalataya. Nang sa gayon ay hindi tayo nagkakasala na lalo pang nasira ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya kapatid, ito ay malaking responsibilidad natin. May mga taong lumalapit sa atin at ipadama natin ang awa at grasya ng ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos, mahal ako, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Kaya pagkalat natin ang mabuting balita. Ang Diyos ang mabuting balita, kapatid. God is good at isang mapagpalang araw.